So sa video ito, pag-usapan natin kung bakit kailangan nating i-check at linisin ang ating mga brake shoe, ano yung magandang may dudulot ng paglilinis nito, at kung paano mag-DIY ng pagbaklas at paglinis nito. So para ma-access yung brake shoe, kailangan muna natin tanggalin yung tornilyo dito sa gulong at yung tambutso. Unahin natin yung nandito sa ilalim na part kung saan merong dalawang 10mm dyan. Gamit lang tayo ng socket wrench. 14mm dito, tsaka dito. So bali may natitira pang isa, dalawa, tatlong tornilyo dito. So kung wala kayong impact wrench, huwag nyo munang tatanggalin itong dalawang to para hindi siya umikot kapag binuksan natin itong malaking to. Kasi kung makikita nyo, kapag iniikot natin yan, umiikot din yung gulong. Then kapag tinanggal natin tong dalawang to, sasama din yan sa pag-ikot. So ang gagawin natin, lalagyan natin ng kalso. Pwede tayong kumuha ng mahaba, yung mga hindi na natin masyadong ginagamit. Katulad nito, medyo baliko na siya. Pasok natin dito. Then kailangan niya lumusot doon sa kabila. Tapos dito naman gagamit tayo ng 24mm. So suksok lang natin dyan. So kapag hindi kaya ng kamay nyo, pwede kayong gumamit ng tubo. Tapos 14mm socket wrench dito sa dalawa. At matatanggal na natin ito. Tanggalin din muna natin itong nut na to or luwagan para lumuwag yung brake shoe natin. At bubungad na sa atin yung makalawang nating brake shoe. So sa tanong na kung bakit natin kailangang linisin yung ating mga brake shoe, simple lang po yung konsepto nito, parang katulad lang yan lang sa panggilid. Doon sa panggilid natin, meron tayong clutch lining kung saan iniipit niya po yung ating bell. At kapag marumi po yung part na yon, is nagkakaroon ng dragging or nag-i-sliding po. Hindi po nagiging okay yung operation ng panggilid natin. Ganon din po dito sa ating brake shoe. Yung ating brake shoe naman, ang umiipit or iniipit niya po yung ating buong gulong. Itong mags, ayan, buong yan. At kapag hindi po malinis or marami pong mga alikabok na nasa loob, hindi po nag-ooperate ng maayos yung pag-ipit ng ating brake shoe sa ating gulong na nagkokos minsan nang nade-delay yung pagpreno natin, nagiging maingay yung pagpreno natin, at kung minsan nag-i-sliding dahil nga sa mga alikabok at dumi. So paraan na rin natin to para ma-check kung okay pa yung kapal ng ating mga brake shoe. Kasi kung minsan hindi sapat yung pagtingin lang natin dito sa level sa ating nut. Minsan kahit hindi pa nakasagad ito, is pudpud na yung ating mga brake shoe, baka sa bakal na siya sumasayad. Need kasi natin magrasahan once in a while yung part na ito, which is yan yung dugtungan dito sa may part ng gulong, para hindi siya ma-stack up or mahirap tanggalin kalaunan. So kailan nga ba yung ideal odo or ilang buwan bago tayo magbukas or maglinis ng ating mga brake shoe? In reality kasi nabubuksan naman itong mga brake shoe natin, itong part na yan, kapag nagpapalit tayo ng gulong, nagpapapalit ng mags or nagpapapalit ng brake shoe. Ang need lang natin tandaan is kailangan natin silang sabayan na linisin kapag nabubuksan yung part na yan. Pero kung umabot man yung time na sobrang tagal nyo bago magpapalit ng gulong, bago magpapalit ng brake shoe, at hindi na masyadong nabubuksan itong part na to, pinaka-safe na para sa akin is 6 months or 10K odo, kung alin man yung mauna sa mga yon. Para nang sa gayon, na-check nyo ang inyong mga brake shoe at nalilinis nyo. So proceed na tayo sa paglilinis nito. Simple lang naman yung concept sa paglilinis. Kailangan lang natin matanggal yung mga kalawang na nandyan. Pwede tayong gumamit ng gasolina, tubig na sabon, or di kaya naman degreaser kung meron. At syempre, para malinis natin na maigi, tanggalin natin itong buong brake shoe. So simple lang naman yung pagtanggal niyan. So kung makikita nyo, ito yung dumi, oh. Sobrang daming dumi, guys. Ayun, oh. Kailangan talaga, ayun, oh, nahuhulog na. So sa pagtanggal niyan, kailangan lang natin itupi. Then matatanggal na yan ng kusa. So yan, oh, basic lang. So ito, lilinisin natin ito at saka ito. Tapos gamit lang din tayo ng mga brush para masiksikan yung mga nakatagong dumi.
medyo ginabi na tayo, pero kung makikita nyo, malinis na o makintab na. Ayan, pati dito sa gulong, pati itong brake shoe natin. So bago natin balik yung mga pyesa, lagyan lang natin ng mga grasa yung kailangan lagyan. Then mas okay din na high temp yung ilagay natin para hindi agad siya nalulusaw. So dito yan, especially para hindi na stack up yung gulong natin dito. Then lagay din tayo ng konti dito para may place siya. Saka dito, konti lang, super konti lang. Sa pagbalik naman ng brake shoe, pagtugmain nyo lang itong flat na part, tapos itong may bilog na part. Tapos yung paglagay ng spring, nakaharap siya, hindi siya pa ganyan. So pagdugtungin lang natin yung dalawa. Sa paglagay nitong brake shoe natin, tignan nyo lang yung orientation. Itong may pabilog, dito siya sa part na to. Then itong may sapad, dito siya iipit. So kailangan lang natin ng konting pressure. Pwede nyo siyang itupi muna, basta hindi matatanggal yung spring. Then pasok nyo siya dito, unahin natin dito. Ayan, napasok na yun dito. Then ito, natanggal yung spring nya. So kubit lang natin, then ipit natin. Yan, ipit. So ayan, ipit lang natin, persin lang natin pababa. So yun, naikabit na natin. So para magkaroon lang kayo konting idea paano gumagana yung brake shoe natin or yung rear brake, kapag nagpreno tayo sa likod, gagalaw to, then ito iikot to, sabay niya yan. Then ito ibubuka niya tong brake shoe natin na magkokos na iipitin niya to. So kaya naman mas okay na malinis at walang alikabok to para maipit niya ng maayos yung ating mga gulong. So after nun, ibabalik na natin tong ating gulong. So kung paano natin siya tinanggal, ganun lang din natin siya ibabalik. Kaya naman kung natanggal nyo lahat ng components, sure may babalik nyo rin lahat yan. So yun lang para sa video nito. Sana may natutunan kayo sa pag-maintain at paglilinis ng ating mga brake shoe. The more you click, the more you know. Usapang maintain, linis, brake shoe ng ating mga motor. Bye bye.